Good day mga ka-sports natin dyan. Si Lynn Domingo finally nagpaalam na nga sa kanyang Good Vibes family kung saan nga tinataya na lilipat daw di umano ito sa Akari Chargers. Ang Akari nga ngayon sa pangunguna nga ni Coach Taka dahil wala na nga ngayon si Coach Sosa de Brito at nag-resign na nga ay talagang mas pinatatag na daw ng mga Japanese coaches dahil nga mga ka-sports tuloy-tuloy rin ang kanilang pag-recruit ng mga malalakas na mga volleyball players. Makikita nga natin na nakapost na nga ngayon sa kanilang page na lumipat na nga itong si Gretchen Soltones at marami pa nga ang mga players ngayon na nagsisilipatan sa iba't ibang team at humahanap nga sila ng kanilang mapagpwestuhan para naman mapaganda hindi lang ang kanilang career sa paglalaro ng volleyball at naghahanap rin sila ng mataas nga na offer. At isa nga dito ang ating magaling na middle blocker kung saan nga kahit nasa Thailand pa lang daw di umano ito ay nililigawan na nga ng Akari at ngayon nga napasagot na ng oo at napapirma na ng kontrata si Lynn Domingo. Alamin ang buong detalye bago ang lahat. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe ka na. I-click ang ating notification bell para lagi kang ma-update kapag may issue tayo na latest sa volleyball. Drop it! Bago natin puntahan ang mainit na issue sa lipatan nga kay si Lynn Domingo ng ibang team, atin munang kukumustahin at isya-shoutout ang ating mga masugid na manonood. Shoutout nga pala kay Ben Pahe niyan. Sabi niya, shoutout idol. At shoutout naman kay Alexander Vicente. Pa-shoutout po mga idol ko sa VVL. Yan ang kanyang sabi. At narito pa ang ating masugid na manonood. Sabi niya, fan ako ng F2. Abi at Ara ay dito na ba sa Cheritigo? May pa-heart siya. At sabi niya, shoutout po sa next vlog mo please. Yan, shoutout sa iyo dyan, Ma'am Lydia. Yan, VMB Lydia Manuel. Shoutout sa iyo. Narito pa ang isang nagpapa-shoutout pa. Shoutout sa iyo, Joel Fernandez. Yan. From San Jose, California. Yan sa mga nais po dyan, mga ka-sports natin dyan na gusto pong magpa-greet at magpa-shoutout sa next natin na update, mag-comment lang kayo sa baba at mabilisan ko kayong isya-shoutout sa next natin na vlog. Puntahan na natin mga ka-sports natin dyan ang mainit nga na usapin sa pamamaalam nga ng ating magaling na middle blocker na si Lynn Domingo kung saan nga nilisan niya na ang Creamline Cool Smashers at marami nga ditong nalungkot na kanyang mga fans dahil nga sa kanyang pag-over the backcourt. Pero syempre, ito nga ang desisyon na ng ating magaling na middle blocker ang mapunta nga siya sa ibang team. Pero bago ang lahat, atin munang kilalanin ang ating si Lynn Domingo. Si Lynn Eliza B. Domingo. Ang kanyang nickname ay Sed or mas kilala nga siya sa si Lynn Domingo. Nationality niya syempre Filipino. Ipinanganak nga siya noong April 20, 1999 at sa kasalukuyan ay 24 anyos pa lamang ito. Ang kanyang height ay 5'9". At bago pa siya nakilala sa Far Eastern University, alam nyo ba mga ka-sports natin dyan, ay nauna na siyang pumasok sa kanyang collegiate career sa UE Red Warriors at nag-transfer lang nga siya sa FEU at ngayon ay nakilala siya ng husto at nahasa nga ni Coach Sherwin Meneses dito sa Creamline Cool Smashers. 2018 sa UAAP Season 18 naging Best Middle Blocker nga siya at 2018 sa PVL Collegiate Conference ay naging First Best Middle Blocker siya at ng 2022 sa Premier Volleyball League Invitational Conference naging Final MVP siya at ng 2023 sa Premier Volleyball League Invitational Conference ay nakamit niya na naman muli ang kanyang second best middle blocker.
Kung kaya talagang makikita natin na hasanghasa na talaga si Celine Domingo at hindi na tayo mabibigla na naging import nga siya sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. At sa kanya nga ang pagbabalik ay ginulat niya nga ang kanyang mga fans sapagkat hindi nga siya pumirma ng kontrata sa Creamline Cool Smashers at isa nga siya sa mga umalis rin dito nga sa nasabi nating Good Vibes Team. At ngayon ay kasalukuyan nasa Akari Chargers na nga ang ating Celine Domingo. Well, hindi na rin tayo magugulat mga ka-sports natin dyan kung umalis man si Celine Domingo sa Creamline Cool Smashers dahil noon pa man ay meron na siya mga paramdam na aalis nga siya sa Good Vibes Team. At eto nga mga ka-sports natin dyan, nangyari na nga mga ka-sports ang kinakatakutan ng mga fans nga ni Celine Domingo kung saan nga kinonfirm niya na wala na nga siya sa Creamline at hindi na natin siya maaabangan sa next season dahil nga bagong mukha na or bagong jersey na ang kanyang susuotin at sa Akari Chargers na yan. Malakas rin ang Akari Chargers ngayon kung kaya masasabi natin na may laban talaga sila pagdating nga sa defending champion. At alam natin noon na medyo nahirapan na nga ang Creamline na talunin nila ang nasabi nating Akari Chargers. Ngayon meron na ngang Celine Domingo at meron na nga silang zero tempo na papasikatin muli ni Celine dito sa Akari. Tsak tayo na talagang papahirapan nila ng gusto ang Creamline. Matalo kaya ngayon ng Akari Chargers ang Creamline Cool Smashers dahil meron na silang Celine Domingo. Ano sa tingin nyo mga ka-sports? Kung sa tingin nyo ay kaya ng talunin ng Akari Chargers ang Creamline Cool Smashers, mag-comment naman kayo sa baba. At syempre dahil nga wala na sa Team Good Vibes si Celine Domingo, atin pa rin suportahan siya sapagkat napamahal naman sa atin si Celine Domingo na kahit nga nasa Akari Chargers na siya. Good luck na lang sa bagong career ni Celine Domingo sa pamumuno nga ng Akari family. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless!